Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang binatang pasan-pasanang krus ng kanyang pamilya sa loob ng mahabang panahon. Siya ay si Julius. Mapalad ako sa trabaho dahil mula nang graduate ako, hindi ko natanasang mahirapang maghanap ng pagtatrabahuhan. Madalas ang mga company pang kumukuha sa akin. Subalit, tila hindi ako pinalad pagdating sa aking mga kapatid at sa aking nanay na matagal nang nagdudulot ng sakit ng ulo sa akin. Ay, sige lang! Kain kayo ng kain! Marami pang ulam sa kusina! Ayan na si Kuya! Ay! Ayan na! Paborito kong kana! Anak! Julius! Nay, Happy birthday, Kuya! bakit ang daming tao? Hindi ba't sabi ko naman sa'yo, Nay, hindi na kailangan maghanda? Ay! Ito naman, oo! Isang beses sa isang taong ka lang namang magbe-birthday, Oo ano nga, ba? ni Kuya. Ayaw mo nito? Masaya, maraming pagkain, tapos kumpleto pa tayo. Bakit? Andito ang lahat ng mga kapatid natin para ipagdiwang ang birthday mo. Salamat pa rin sa inyo. Kumain ka na, anak. Kasi alam ko, gutom ka na. Overtime ka na naman sa trabaho. At kanina ka pa namin. Oh, sige. Kumain na tayo ng Ay, sabay-sabay. mabuti pa nga. Tukay! Andeng! Tawagin mo muna yung mga kapatid mo. Mamaya nakamo sila mag-inuman. Kakantahan muna natin ang happy birthday ang kuya mo! Sige na, sandali. Nay, Oh, kala ko ba wala kayong pera? Saan kayo kumuha ng pambayad sa caterer pati sa sound system? Tapos itong pambilin kayo. Oh, hindi pa naman bayad yung mga iyan, anak. oh, May pera ka naman yata yun eh. ano ho? Ay! Ang ibig mo sabihin naganda nagtodong nanay mo, tapos sa huli, ikaw naman pala magbabayad. Ano pa nga ho ba, Chan? Aba, Kaya kanina parang ayokong bumangon eh. Parang gusto ko na lang matulog ng matulog. Wala na eh. Said na naman ang ipon ko eh. ay, pambihira rin talaga tong si Ditay, ano? Gumastos ng libo-libo para pakainin ang mga kapatid ko at pamilya nila. Pati mga kumarit kumparin niya. Makasama niya sa pagsusugal. Siyang, Oh, pangaralan niya mga minsan si nanay. o ano pa sa akala mo? Hindi ko siya pinagsasabihan? Para na nga ako silang plakay kasi paulit-ulit na lang ako. Sige, iba na lang, Chang. Ano nga? Ano na lang? Kayo na lang hong kumukup sa kanya. Ayoko nga. Oh. Babayaran ko naman, Julius, eh. Promise. Ang tanong ko, kuya, saan mo gagamitin ang pera? Ipang susugal mo? Pag sinuwerte naman ako, madodoble o matitriple yan. Paano kung matalo ka? Mananalo yan. Kuya, sugal yan eh. Walang kasiguruhan yan. Kaya ka nga tumataya eh. Ang damot mo naman. Ngayon na nga lang ako humiram sa'yo, yung yabang mo. Porque mapera ka, yabang mo na. Kung ayaw mo magpautang, diwag! Ako pa talaga yung maramot. Ano yun? Nangungutang? Dapat naman, pinautang mo muna, Julius eh. Ako na lang magbabayad kapag hindi niya Hindi nabayaran. naman. Pinaghihirapan kong pera tapos ipauutang ko lang sa kapatid ko para ipantaya sa sugal. Asa naman ang ustisya doon? Uy, kesa naman mag-away kayo magkapatid. Iyoko nagkakasamaan kayo ng loob. Kasalanan ko talaga. Ano sabi mo? Wala ho. Sige, maiwan ko na kayo, Nay. Maghahanap buhay pa ako
para makakuha ng maraming pera at ang mapahiram ko mga kapatid ko. Oh? Teka, si Ditay ba itong nakikita kong naglalakad? Eh, sinong kahodingas niya? Abay mo kang bata. Ate Aida! Oy, Ditay! Ay, buti na tiyempohan ka namin. Ah, Ipakikilala ko nga pala sa iyo, si Aldo, boyfriend ko. boyfriend! Eh, nasa na yung dati mong... Ay, naku, wala na yun, ate. Matagal na. Aldo, panganay kong kapatid. Magandang araw, Ate Aida. Ay, Nagtatrabaho siya sa munisipyo, janitor. ay, ganun ba? Aldo, sandali lang, ha? May tatanong lang ako dito sa kapatid ko. Sige ho. Ay, siya naman yan. Ay, alam ba yan ng mga anak mo? Eh, hindi pa. Pero, malalaman na lang nila yun kasi doon muna titira sa bahay si Aldo. Ano? Aba, hindi ka ba nahihiya? Kung sino-sino lalaki ang pinatitira mo doon sa bahay niyo? Bahay ko yun, Ate Aida. Kaya may karapatan akong papasukin ang sino mang gusto kong papasukin noon. Makapagluto na nga ng almusal. Bakit na naman ang pasok ko eh? Aba, sino itong lalaking nasa kusina? Hoy! Magnanakaw ka ano? Ha? Sino magnanakaw? Ikaw! Anong ginagawa mo rito sa bahay? Boyfriend ako ni Ditay. Ikaw? Sino ka ba? Ano yung sinabi mo? Boyfriend ako ni Ditay. Bakit? Sino ka ba? Julius! Nay! Gising ka na pala. Nay, sino to? Boyfriend ko, si Aldo! Ay, Aldo. Pangatlo kong anak, si Julius. Kape. Gusto mo? Nagtitimpla ako. Baka gusto mong ipagtimpla na kita. Nay! Promise, anak, last na yan. Nay naman! Mapapraning na yata ako sa nanay at sa mga kapatid ko, Chang. Ha? Konting-konti na lang talaga mawawala na ako sa katinuan. Eh, Julius, hindi mo ba iniisip na bumukod na lang? Chang, dagdag gastos na naman kasi yun eh. Magbabayad ako ng upa tapos magbibigay ng pera sa bahay. Eh, baka panahon na. Para hayaan mo na rin silang tumayo sa kanilang sarili mga paa. Chang, Si Anding, may sarili na rin trabaho, di ba? Umaasa pa ba siya sa'yo? kakarampot lang yung sweldo nun eh. Uy, kaya nga. Para magsikap naman maghanap siya ng matinong trabaho. Si Bart may asawa na pero naroon pa rin sa bahay niyo. Yung pangalawa ninyong kapatid na si Rico, ganun din. Tatlo na anak hindi pa bumubukod. Ang nanay mo naman panay-waldas lang ng pera. Baka kung piniperahan lang siya ng Aldo na yun. Ang mga kapatid mo rin, ikaw lagi ang tinatakbuhan kapag kailangan ng pera. Kasi, nareriyang ka lang sa bahay. Kung sa iba ka ng lugar nakatira, baka mabawasan yung problema mo. Pag-isipan ko ho, Chang. Naku, hindi habang buhay. Ikaw ang gagapang para sa kanila, Julius. Hindi na sila mga bata. Bakit ka bubukod? Dahil ayaw mo na kami suportahan. Bakit naman nagdesisyon ka ng ganyan, ha, Julius? Bakit ba? Kinakasama ka na ba? Mag-aasawa ka na ba? Mukhang nga susunod dito, kuya. Sasabihin mo na sa amin, kami na ang pumargo sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Ano, tama ba ako? Bakit? Anong masama kung magkanya-kanya na tayo? Pare-pareho naman tayong may trabaho, hindi ba? Alam mo naman, ikaw lang sa ating limang may maayos na hanap buhay. Kami, ano na lang ba trabaho namin? Ako nga, sweldo ko, kulang pa pamasahe ko bunbun Hindi maghanap ka ng mas maayos na trabaho. Tatapatin ko kayo ngayon, ha? Pagod na rin akong pasanin kayong lahat,
Tumatanda na rin ako at kailangan ko nang magpundar para sa sarili ko. Masama ba yun? Sige. Ikaw ang bahala. Kaya naman namin ang mga buhay namin. Paano mga gastusin dito, anak? Alam mo naman ako, wala akong pinagkakakitaan. Magbibigay pa rin naman po ako pero hindi ko na kayang karguhin ang lahat, Nay. Hanggat narito ako sa poder nyo, hindi kayo matututong magsikap. Habang buhay kayong sasandal sa akin. At baka sa bigat nyo, ako na rin ang bumagsak. Tao lang din naman ako. May hanggahan ng kakayahan ko. Mauubos din ang pera ko, napapagod ako tigit sa lahat. May buhay din akong kailangan kong asikasuhin. Chan, kumusta ka? Ay nako. Eto, ganito pala kapag tumatanda na. Magpalakas ho kayo. Mabuti na lang. Mild stroke lang ho yun. Kaya nga, naawa pa naman sa akin ang Diyos. Magpalakas ho kayo. Dadalawin kita ng madalas. May dinala nga po pala akong mga prutas para sa inyo. O salamat. Nag-abala ka pa. Ano ka ba naman, Chang? Para na kitang magulang. Mas naramdaman ko ang pagiging nanay mo kaysa kay nanay. Ano pa? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Kaya ayokong nakikita kayong ganyan, Chang. O ikaw, kumusta ka? Ito, mas maayos na. Tama ka. Kailangan ko pala talagang bumukod sa pamilya ko. Si Anding nakahanap ng ibang trabaho. Si Kuya Bart, hindi na panay utang sa akin. Si Kuya Rico, namamasada ng tricycle. Si Onat, papunta raw ng Maynila sa Makalawa. Mabuti naman. Medyo nakahinga na ho ako ng maluwag. Sinanay lang talaga kasing mukhang may iba na namang kinakasama ngayon eh. Ano? Naku, dapat pala. Hindi ko na nasabi sa inyo, baka tumaas na naman ang presyon ng dugo nyo. Diyos ko. Maawa ka sa kapatid ko. Ganun talaga siguro, Chan. Ay, Hindi sa atin ibinibigay lahat. Noon pa man, pamilya ng problema ko. Ayos na ito. At least magandang trabaho ko. Marami akong kaibigan. May mabait akong tiyahin na kagaya nyo. Tapos, kahit naman marami akong problema, gwapo pa rin naman ako, Chang. Di ba? Walang perpektong pamilya. Kaya kahit nahihirapan ako, tanggap kong pamilyang mayroon ako. Ngayon, si nanay na lang ang sinusuportahan ko dahil yung dalawa kong kapatid na may asawa, bumukod na rin sa bahay. At yung dalawa ko namang kapatid, pareho nang lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Sa buhay, may kanya-kanya talaga tayong krus na pinapasan. Kaya kailangan nating maging matatag. Huwag na huwag tayong susuko. Ako po si Julius, at ito ang aking buhay. Walang perpekto sa mundo. Kaya kung ano man ang ibinigay sa atin ng Diyos, kailangan nating tanggapin, yakapin, at mahalin. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, James Quanton, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Julius. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.
Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang paglalakad ng isang babaeng ilang ulit na nagkamali sa pakikipagrelasyon. Siya ay si Isaiah. Maagang namatay ang tatay ko at ang nanay ko naman, hindi kami gaanong naalagaan dahil sa pagtatrabaho. Kaya madalas, natatagpuan ko ang aking sarili na naghahanap ng taong magmamahal at magbibigay sa akin ng atensyon. Kaya! Nasa banyo ko, sandali! Bilisan mo! Oh, bakit ba? Ay, aray ko, ang buko! Magtatanong ka pa, ha? Magtatanong ka pa? Aray ko, Arman, ang buko! Sino na naman ang katext mo, ha? Ano? Nagtatago ka pa sa banyo, ha? Katex! Wala! Oh! Wala, ha? Wala. Kung hindi ko pa alam, nakikipag-uusap ka pa sa anak ng panganay mo! Hindi totoo yan! Lasing ka na naman, kaya naghahanap ka na naman ng pwede natin pagawayan. Ang gagawin mo pa ako sinungaling! Kung may maloloko ba sa ating dalawa, ikaw yan! Tahimik ka! Ikaw yan! Aray! Tahimik ka! Ay, aray ko! Aray ko, tama na! Gusto mong Totoo dumugo na naman ang gusto ng bibig mo! Totoo naman eh! Maloloko ka! Ano? Niloko mo ako! Oh, ayan. Putok na naman yung labi mo. Nag-away na naman kayo ni Arman. Sanay na ako, Tessa. Kailan mo ba siya hihiwalayan? Naghanap lang ako, Chepo. Eh, ano pang tiyempo hinahanap mo? Ginagawa ka ng punching bag. Ayaw mo pang makipaghiwalay. Ilang ulit na kitang pinagsasabihan. Pero nagtitiis ka pa rin kasawang walang yung Arman na yun. Maghanap muna ako ng mapagkakakitaan bago ako makipag-iwalay sa kanya. Ay! Diyos ko, ang hirap mong kausap, oo. Hindi mo kasi ko naiintindihan eh. Sa ugali ni Arman, sa tingin mo, maaari ako makapag-iwalay sa kanya ng basta-basta? Tao po! Tao po! Ano ba to? Tao po! Bakit? Ma'am, bill sa kuryente. Baguhan ka ba? Ay, opo. Iniiwan lang yung bill dito sa pinto. Dinidikit. Naku, pasensya na, ma'am. Ngayon ko lang to nakita. Tsaka, may itsura. Sige po, maiwan ko na kayo. Pasensya na po sa abala. Ay, sandali. Ha? Gusto mo muna uminom ng tubig? Ay, Mom, pawis na pawis ka na eh. naku, salamat ho. Nauuhaw na talaga ako eh. Ano? Kailan maghihiwalay ng kinakasama mo? Bakit? Paninindigan mo na ba ako? Sinabi ko naman sa'yo na may asawa ako, di ba? Ay, bakit gusto mo? Kapag-walay ako kay Arman. Dahil ayoko nakikita kang may mga pasa sa katawan. O kaya naman, minsan, putukan labi. Nung isang buwan, may black eye ka pa. Kung hindi mo naman ako kayang pakasalan, hindi ako makikipag-hiwalay kay Arman. Kung noon pa sana kita nakilala. Siguro, ikaw ang ama ng mga anak ko at hindi yung mga lalaking wala namang kakwenta-kwenta. Sana masaya ako. Sana masaya tayo. Oh, hetong perang pambili ni Ning na mga kailangan niya sa school. Ito naman para kay Ikay, ha? Ay, salamat, Dexter. Sige na, pwede ka na umalis. Teka, hindi ko man lang ba makikitang dalawa kong anak? Baka maabutan ka pa rito ni Arman. Alam mo namang siloso yun. Sige. Kukunin ko na lang sila rito sa weekend para maipasal ko man lang sila. O yung bunso ko, hindi mo sasama porke ibang ama? Kung pahig kang isama ko, di sige. Sigurado ka, ha? Oo. Mabuti ka pa.
Hindi nakakalimot sa obligasyon mo. Yung man ang bunso ko, di ko na alam kung nasa na ngayon eh. Baka patay na. Si Dondon, nakita ko siya dati sa kabilang bayan. Eh, hindi man niya lang suportahan yung anak niya eh. What? No, teka, ito. Pagdagdag mo para sa bunso mo. Naku, Dexter naman eh. Ang dami mo nang binigay sa akin, oh. Kunin mo na. Kinaawan mo ba ako? Ha? Naawa ka sa akin, ano? Kaya, saan ka na naman galing kahapon? Bakit? Nakita kita. Saan? Saan ba kita maaari makita kahapon sa tingin mo? Kaya, nakikita pa rin ba kayo ni Mario? Oo. Ako talaga baliw. Paano kapag nahuli kayo ni Arman? Jack, mapatayin niya kayong dalawa. O di patayin niya. Wala naman na siguro kung kailangan gawin dito sa mundong ito. Paano na mga anak mo, Aber? O di bahala na si Dexter sa kanila. Talagang gusto mo ipagpatuloy ang relasyon nyo ng Mario ngayon. Ay, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Tao po. Ako. Sino naman kaya itong kumakatok na to? Ano yun? Hinahanap ko si Thea. Ako si Thea, bakit? Ah, ikaw pala. Nice to meet you. Ano yan? Ano to tinapon mo sa mukha ko? Ay, asim! Mangang sa mata ko, nahihilab ako! So, may asin at sili. Bagay sa'yo. Kasi mukha kang daing. Hindi ako makakita! Salamat ka hindi asido yung tinapon ko sa mukha mo. Baka ngayon umuuso ka na. Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Walang yaka! Ikaw ang walang iya. Malandi. Tatlo na palang anak mo? Nakailalaki ka na ba, ha? Pati ang asawa ko, kinakalantari mo pa? Pwes, ito ang sasabihin ko sa'yo. Nagkamali ka ng nilandi. Ikaw, kapag hindi mo pa tinigilan si Mario, babalik ako dito at sisirain ko na yung mukha mo. Diyos ko, Thea. Tingnan mo na nangyari sa'yo. Yan na kasi ang sinasabi ko eh. Tigilan mo na yung pakikipagrelasyon kung kani-kanino. Bakit ba kayo lahat pare-pareho sinasabi? Ano ba mali sa akin? Gusto ko lang naman maging masaya. Gusto ko lang naman maramdaman na may nagmamahal sa akin. Bakit kung husgahan niyo ako? Talo ko ba nakapatay? Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hindi mo mahahanap sa kung kani-kaninong lalaki ang pagpapahalagang gusto mong maramdaman. Kung ikaw mismo, hindi mo pinahalagahan ang sarili mo. Ay, si Arman yun. Hoy, Thea, magtago ka na. Mukhang galit. Si Arman, sige na. Arman, sandali, huminahon ka. Halika! Sandali! Sabi ko na nga ba? Hindi nagkamali ang kutob ko! Diyos ko, May iba ka na naman palang karelasyon! iwan mo! Halika! Halika! Gusto mo uling matikmalang kalupitan ko, ha? Huwag kang makialam dito! Ha? Kung ayaw mo pati ikaw, madamay, Tessa! Sige! Patayin mo ako kung gusto mo ako patayin! Ganon! Patayin mo na ako! Oo, papatayin talaga kita, ha? Malandi ka, ha? Malandi ka! Tama! Ikaw masasalan! Kaya, kukunin ko na ang mga anak ko. Sa tingin ko, wala kas tamang pag-iisip para alagaan sila. Sama mo na rin ang bunso ko. Ha? Kahit di mo siya anak, Dexter. Ano? Di ko siya kayang alagaan. Kaya, Nakikiusap ako, Dexter. sige na. Kukunin ko na siya. Salamat, Oh, Dexter. bakit? Patawarin mo ko.
kung sinira akong pagsasama natin. Nakipagrelasyon ako sa ibang lalaki no. Habang tayo pa. Tapos ngayon, heto na naman ako. Hindi ako maahon sa putik na tinalulugmukan ko. Siguro ngayon, matatauhan ka na. Hayaan mo, iuwi ko sa iyong mga bata kapag pwede ka nang makausap ng maayos. Hindi pa huling lahat. Magbago ka, Teya. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Talaga bang aalis ka na, Teya? Oo, Tessa. Magpapakalayo-layo muna ako. Hanggat naririto ako, hindi ako titigilan ni Arman. Nakakalungkot. Mamimiss kita. Alam mo naman, para tayong kambal. Magkahawig pa yung pangalan natin. Salamat sa lahat. Salamat dahil hindi ka nagsawang pangaralan ako, ayuhan, at gabayan. Ngayon, pagkalipas ng napakahabang panahon, magagawa ko ng sundin yung mga sinabi mo sa akin. Pagdarasal ko na maging maayos na ang lahat, Teya. O yung mga anak ko ha, kung meron kang oras, bisitahin mo na sila kay Dexter. Siyempre. Basta huwag kang mag-alala. Sana dumating yung panahon na makakasama ko ulit sila. Gagawin kong lahat para sa muli naming pagkikita. Karapat dapat na ako maging nanay nila. Oh, maligo na kayong tatlo, ha? Ang dudungis nyo na. Sige na. Nakakapagod itong tatlo na ito. Ang kulit. Oh, sino kaya ito? Teka. Teya? Dexter, kumusta? Ikaw ang kumusta? Pasok ka. Naliligo yung mga bata. Miss na miss ko na sila. Gustong-gusto ko na silang mayakap. 2 taon kang nawala. Okay ka na? Sa tingin ko, Mabuti naman. salamat Dexter ha. Salamat sa pag-aalaga sa mga bata. Maraming salamat sa iyo. Hindi madaling magbago pero hindi rin ito imposible. Noon ko napagtantong kung gusto nating makatagpo ng totoong pagmamahal, kailangan muna nating mahalin ang ating sarili. Ngayon, kasama ko na ang mga anak ko. Hindi man madali ang buhay, ngunit masaya kami. Ako po si Thea, at ito ang aking buhay. May mga taong hindi makita ang tunay na kaligayahan dahil hinahanap nila ito sa maling lugar. Subalit ang kaligayahan ay magsisimula at manggagaling sa atin. Mga nagsiganap, Susan Robles, June Martin Legaspi, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Thea. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Rabanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento ng buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Joanna.
Mahirap lamang kami ni Limuel. Pagmamaneho ng jeep ang ibinubuhay niya sa amin. 8 taon na kaming kasal nang dumating sa aming buhay ang mga mabibigat na pagsubok. Joanna, anong sabi ng doktor? Ano resulta ng pagsusuri nila sa aking anak? Nanay Lydia, may prostate cancer daw po si Limuel. Oh, Diyos ko. Kawawa naman ako. At ang sabi pa po, kailangan maoperahan siya sa lalong madaling panahon. Paano yan? Tiyak na malaking halaga ang gagastusin doon. Saan tayo kukuha? Hindi ko po alam na eh. Pero ayoko pong mawala sa amin si Limuel. Kailangan pa namin siya ng mga anak namin. Joanna, maghanap tayo ng mauutangan. Yun o talagang gagawin ko. Nay, pwedeng dito muna kayo? Oo. Sasaglit lang ako sa bahay. Titingnan ko ang kalagayan ng inyong mga apo. Mukhang napagod ka, Joanna. Limuel, pinuntahan ko ang lahat ng mga kaibigan natin. Nagbaka sakali ako na may maitulong sila. Kaso, wala rin silang pera. Pagkain lang ng mga anak natin ang kanilang naibigay. Kawawa ka naman. Naghihirap ka dahil sa akin. Hindi mo namang kasalanan yun. Nagkasakit ka. Kung pabayaan mo na lang kaya ako. Ano ba yung sinasabi mo? Kailangan kita. May pag-asa pa naman para makaligtas ka. Basta maoperahan ka lang. Pero wala tayong pera eh. Basta, maoperahan ka rin. Hindi ako titigil sa paghahanap ng paraan para mangyari yun. Hindi ako makapaniwalang ikaw yan. Grabe ha. Ang laki ng inosenso mo. Mahusay kasi akong dumiskarte. Wendy, kaya umunlad ang buhay ko. Ang ganda ng kotse mo. Isa lang yan sa 3 kotse ko. Wow! Ang yaman mo na nga. At may malaking bahay na rin ako. At syempre, magandang negosyo. Congratulations sa success mo. Kumusta na nga pala si Joanna, Wendy? Uy, sabi ko na nga ba't itatanong mo siya eh. Ano ba, binata ka pa ba? Mahal mo pa ba ang kaibigan ko? Isa lang ang sagot sa mga tanong mo. Oo. Uy, ang swerte naman ng kaibigan ko. Kumusta na siya? 8 years na rin kaming hindi nagkikita. Huli ko siyang nakita nung ikasal sila ni Limuel. Ayun, 2 na anak nila. Isang 7-year-old, isang 4. Happy naman sila kahit mahirap lang ang buhay. Pero may malaking problema sila ngayon eh. Oh? May mabigat na sakit si Limuel. At kailangan nila ng malaking halaga para maoperahan si Limuel. Salamat sa pagpayag mo magkita tayo dito sa restaurant. Hindi ka pa rin nagbabago, Joanna. Maganda ka pa rin. Salamat. Wala namang dahilan para iwasan kita. At saka sabi ni Wendy, handa ka raw na tulungan ako sa problema ko. Totoo ba yun, Denver? Oo. Kung papayag ka sa hihingin kong kondisyon, Kondisyong hindi pa rin kita nakakalimutan, Joanna. Ikaw ang dahilan. Kaya binata pa rin ako. Oh, 2 na anak ko, Denver. Wala sa akin yun. Joanna, mahal pa rin kita.
Nababaliw ka na. Oo, baliw ako. Baliw sa pagmamahal sa'yo. At ang gusto ko, makapiling ka. Kahit man lang isang gabi. Ano? Yun ang kondisyon ko, Joanna. Kapalit ng malaking halagang kailangan mo. Ano ika mo, Joanna? May pera ka na magagamit sa pagpapagamot sa aking anak? Opo, Nanay Lydia. Oh, salamat naman. Saan ka nakahiram ng malaking halaga? Nanay, mahal na mahal ko ang anak niyo. Kaya lahat, handa kong gawin. Patuloy lang siyang mabuhay. Kaya naman nagpapasalamat ako sa iyo bakit ka umiiyak? Ano bang ginawa mo? Binenta ko ang sarili ko sa isang dating maliligaw. Papalit ng malaking halaga. Oh, Diyos ko. Alam kong marami na ako, Nay. Pero sana huwag kayong masuklam sa akin. Hindi ko hangad na pagtaksilan si Limuel. Ang gusto ko lang, mailigtas siya sa tiyak na kamatayan. Kaya ako yun ginawa. Hinahangaan ko ang pag-ibig mo sa aking anak, Joanna. Nanay Lydia. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako nasusuklam sa iyo. Ligtas na pala si Limuel sa tiyak na panganib. Oo, Wendy. Payapang naisagawa ang operasyon. At nagpapagaling na lang siya ngayon. Mabuti naman. Nagbunga ng maganda ang ginawa mo. Kaso ang inaalala ko lang, baka hindi ako mapatawad ng asawa ko kapag nalaman niya yung... Hindi naman siguro, no? Siya naman ang dahilan kaya mo nagawa yun. Pero, kung hindi ka niya mapatawad, ay di kay Denver ka na lang. Wendy! Ay maging practical na tayo, Joanna. Kay Denver, giginhawa ng buhay mo, pati ng mga anak mo. Si Limuel ang mahal ko. Hindi si Denver. Paano kung ayawan ka na niya? Matapos ang nangyari sa inyo ni Denver. Di? Kalimutan mo na rin siya. Ay, yun pala ang dahilan. Kaya mo kong niyaya mag-iinuman tayo rito sa inyo, ha, Denver? Nasasaktan ako, Bernie. Ikaw mismo nagsabi, pre. Isang gabi lang ang hiningi mong pagsasamahan niyo. Oo, Sinabi mo. pero umasa ako Oh. na sa pamamagitan nun, makukuha ko siya sa asawa niya. Na sa pagkakataong ito, ako lang pipiliin ni Joanna, pare. Kaso nga hindi nangyari, pare. Dahil mula nang maibigay mo yung pera sa kanya, hindi ka na niya tinawagan. Oh, at hindi mo na rin siya makontak sa number niya. Oh. Kutob ko nga, nagbago siya ng cellphone number para hindi ko na matawagan. Nagagalit talaga ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong tuluyang mapasa akin si Joanna. Teka, pre. May naisip ako Para mangyaring gusto mo, parang Denver. Ano yun? Sabihin mo, para magawa ko na. Miss na miss ko na si Joanna. Ang dami niyang pastries na dala mo, Joanna. Ay, mga order ito ng mga kaibigan ko. Ito yung pinagpuyatan ko kagabi. Bakit hindi ka magbenta rin yan sa online? Oo, magandang suggestion yan. Tiyak na madaragdagan ang kikitain mo. Habang hindi pa ako maaaring magbiyahe. Packaging na lang munang itutulong sa'yo.
Pero kapag malakas-lakas na ako, ako na magdi-deliver ng mga order sa'yo. Oh, sige ba? Limuel, maraming salamat sa pangunawa, ha? Joanna, mahal kita. Tulad ng pagmamahal mo sa akin. Kaya maasahan mo ang pangunawa ko. Magandang araw. Nariyan ba si Joanna? Sino ka? Ikaw siguro si Lemuel? Ako nga. Ako si Denver, ang nagbigay kay Joanna ng malaking halaga para maoperahan ka. Ikaw pala. Alam mo ang tungkol doon? Nagmamahalan kami ni Joanna at kahit kailan, hindi namin naging ugwaling maglihim sa isa't isa. At hindi ka nagagalit sa ginawa niya? Nasaktan ako, oo. Nasaktan ako nung una pero nawala rin yun. Dahil alam kong ginawa niya yun para mailigtas ako. Dahil mahal na mahal niya ako. Lemuel, hiwalayan mo na siya. Marumi na siya. Nakasama ko na ng isang gabi. Katawan lang ng asawa kong naangkin mo ng isang gabi. Pero ang puso niya, nananatiling sa akin. Lemuel, Umalis ka na, Denver. Hindi mo masisirang pagmamahala namin ni Joanna. Ano ba? Ang higpit naman ang yakap mo sa akin, Joanna. At umiiyak ka pa. Bakit ba? Narinig ko yung pag-uusap niyo ni Denver. Salamat sa iyo, mahal ko. Ngayon ko napatunayan, talagang nauunawaan mo ko. Ako dapat magpasalamat sa iyo. Dahil nagsakripisyo ka. Mabuhay lamang ako. Lemuel. Asahan mo, Joanna. Pakamamahalin at paglilingkuran kita habang buhay. Totoong mabigat ang mga pagsubok na aking naranasan. Ngunit masasabi kong lalo naman akong pinatatag ng mga yon. Higit sa lahat, mas naging matibay ang pagsasama namin ni Limuel. Ako po si Joanna at ito ang aking buhay. Mapalad ang nakasusumpong ng tunay na pag-ibig. Kaya dapat lang na ito ay ingatan. Mga nagsiganap: Junel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Joanna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak sa pagkakamali. Ngunit walang ninais kundi ang mapabuti ang sariling landas. Siya ay si Joanna. Cappuccino, please. Short lang. Salamat. Oh, ikaw matras. Pumila na tayo para maka-order na tayo ng caramel macchiato hanggat isa pala nakapila sa cash register. Oh. Pumila ka mag-isa mo. Hindi mo ba nakikita kung sino yung nag-iisang nakapilang sinasabi mo? Eh, sino ba yun? Eh, di yung anak ng tatay ko sa labas. Yung Joanna? Oh!
Yung sinasabi nilang kamukha mo raw at magkaedad kayo. Dahil pareho kayo ng taong na ipinanganak. Oo, siya nga. Galing ng tatay ko, di ba? Sabay na binuntis ang nanay ko at ang nanay ng bastardong yan. Mukha naman siyang mabait ah. Ah, mabait pala ha. Tingnan lang natin kung hindi lalabas ang sungay niya sa gagawin ko. Uy, Debra! Sandali lang, anong gagawin mo? Kung mag-iiskandalo ka, aba, sama ko! Oh, 200 piso yan. Naka-extra akong magkarga ng mga gulay sa palengke, kaya kumita ako kahit paano. Naku, maraming salamat sa inyo, ha? Makabibili na rin ako ng 1 kilong bigas at isdang sasabawan sa palengke. Pang maghapong pagkain na rin namin to ni Joanna. Sige. Habang nasa palengke ka, iidlip muna ako rito sa bangkong kahoy. Madaling araw pa lang, nasa palengke na ako kanina. Oh, pero kung mahihintay mo ko, dito ka na rin kumain. Para makahigop ka rin ng mainit na sabaw. Bahala na. Basta pag dumating kang wala na ako rito, nakauwi na ako sa bahay. Oy, Joanna, gabi na. Bakit nagmumukmuk ka pa rito sa harap ng bahay niyo? Saka umiiyak ka ba? Nainis kasi ako kay Inay. Ha? Naabutan lang ng barya ni Itay. Akala mo nakatuntong na sa ulap. Ang papaw ng kaligayahan. Sabado nga pala ngayon. Kaya sumilip dito ang tatay mo. Gusto ko na pagsabihan huwag nang pumunta dito kahit kailan eh. Nagdadala lang siya ng gulo kapag nagpupunta dito. Kapag nabalitaan pa ng pamilya niya yan, parang mga ewan na nagsisipagwala. Ang mahirap kasi sa kalagayan niyo, nandito lang kayo lahat sa lugar na ito eh. Kaya tiyak na makakasalubong at makakasalubong yung pamilya ng tatay mo. Pagod na ako sa ganitong buhay, Renzo. Joanna. Hindi ko na kayang unawain yung mga katwiran ni Inay. Baka nga isang araw, hindi ko na sila maigalang ni Itay. Ha? Pareho ko na rin silang kalimutan. May ilang mga magulang ko. Joanna, sandali nga. Debra, Alam mo kung ano nasa papel na to na hawak ko? Ha? kung ano man yung argumentong dala mo dahil dyan sa papel na yan, di kita papatulan. Palagay. Bakit nag-apply ka rin sa fast food restaurant na pinag-a-applyan ko? At dahil parehong apelyido natin, tingnan mo, ako na itsopera at ikaw ang napaboran. Wala akong kinalaman sa resultang pinaskil ng fast food restaurant doon sa kanilang branch. Kaya, huwag mo kong pagbuntunan ng galit mo. Kung bakit kasi ginagamit mo rin ang apelyido ng tatay ko? Dahil kilala niya ako bilang anak. Oh, gusto mo pa ba ng mga dokumentong pagpapatunay? Ikaw kasi hindi ka marunong lumugar sa dapat mong kinalalagyan. Hoy, alam ko kung saan ako nakalugar, ha? Ikaw ang hindi marunong tumanggap sa mga bagay na nangyayari. Kung kaya nawawalan ka na ng respeto sa kapwa mo, pati sa sarili mo. Huwag mo ako binabaliktad, ha? Baguhin mo yung paraan mo ng pag-iisip. Dapat mo ring tanggapin yung iba pang taong nabubuhay sa mundong ito. Higit sa lahat, tanggapin mo sarili mo. Evan, bakit? Anong kailangan mo sa akin? Biniling kasi sa akin ni Debra. Sabi niya, ikaw raw yung sulsol kay Joanna. Kung bakit ayaw nilang umalis sa lugar na to ng nanay niya. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Wala pala, ha? Arin ko! Ano ba? Tignan ko lang kung magmatigas pa yung kaibigan mong bastardo na hindi umalis dito kapag nakita niyang wasak-wasak na ang pagbumukha mo. Arin ko! Tama na! Ano? Ngayon alam mo na masasama ka sa kamalasan ng Joanna na yun hanggat hindi sila umaalis sa lugar na to. Hindi ba kayo nakukonsensya? Pati ibang tao?
nadadamay dahil ayaw niyong umalis sa lugar na ito. Hindi mo ko naunawaan, Joanna. Maraming beses ko na kayong inuunawa. Ano bang hindi niyo matalikuran sa pakikipagrelasyon kay Itay? Yung 200 piso na binibigay niyang pangkain natin araw-araw. Nay, higit pa dun yung kaya kong ibigay. Lalo na ngayon, meron na akong trabaho. Joanna, mahal ko ang tatay mo. Anong klase pagmamahal? Pagmamahal na puro gulo ang dala sa buhay natin. Ha? Pagmamahal na nakakapagpababa ng pagkatao. Alam mo ba ang isa pang dahilan? Ayoko mawalan ka ng kinikilalang ama. Ayoko manatili sa iyong impresyon ng mga tao na putok ka sa buho. Pero yun na po ang maliwanag na katotohanan sa pagkatao ko. At hanggat ayaw niyong isuko yung pinakikipaglaban ko na maling damdamin, hindi rin tayo magkakaroon ng kapayapaan sa mga kalooban natin. Hindi lahat ng panahon ng takot at hindi pagpapasya. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala ka, Rita. Matagal na rin tayo namumuhay sa pagkakasalar sa inyo. Ikaw ang sandalang ko sa mga sandaling hindi kami nagkakaunawaan ng pamilya ko. Panahon na rin para kilalanin mo taripin ang mga kahinaan mo. Gawin mo lakas sa mga yon para sa iyong katatagan. Gusto ko sanang makausap si Joanna kahit na sandali. Sa palagay niyo ba, hindi rin magiging masakit sa akin ang paglalayong gagawin namin ni Inay? Itay? Pero dapat nating tanggapin. Ito ang makabubuti para sa ating lahat. Para wag nang lumalim pa yung mga sakit na dulot sa atin ng sitwasyon. Huwag kayong mag-alala. Kayo pa rin ang ama ko. Walang mababago dun. Maraming salamat, anak. Sapat na yung huling narinig ko para gumaan ang loob ko sa paghiwalay natin ito. Ang hiling ko lang, sana mapatawad mo ako sa aking mga pagkukulang. Joanna, talagang tuloy-tuloy na ang paglilipat niyo ni Aling Rita? Oo, Renzo. Sa Makati branch kasi ko ini-assign ng fast food restaurant na papasukan ko bilang service crew. Ganon? Oo. Kaya doon na rin ako kumuha ng uupahan namin ni Inay. Aba, nasa isang lugar lang palang pagtatrabahuan natin eh. Oh? Sa Magallanes naman kasi lumipat yung media network na pinapasukan ko bilang web designer. Ay, ibig sabihin, palagi pa rin pala tayong magkikita. Totoo, free board and lodging ang offer sa akin ng company. Kaya sa building na kinaroroonan ng media network na ako mag-i-stay. Aba, o di madadalaw mo na kami ni Inay doon sa inuupahan namin. Oo naman, baka nga araw-araw sa inyo na rin ako makikain. Sige, pero dapat may kasunduan ding magdadala ka pa rin paminsan-minsan ng pagkain para pagsaluhan natin ni Inay, ha? Alam mo na, dating gawi, yung mga paborito naming pagkain ni Inay. Sus, yun lang? Oo. Oo naman. Ay, Joanna. Ha? Tingnan mo, si Debra, oh. Mukhang dito papunta, oh. Ay, Joanna, Sige, dito muna ako. ikaw pala, Debra. nabanggit kasi sa akin ni Itay na papaalis daw kayo. Oo. Kasi masikip na ang lugar na ito para sa amin ni Inay. Di ba? Pasensya ka na sa mga salitang masasakit na bigla na lang lumabas sa bibig ko. Nasabi mo ng lahat yun. Mababawi mo pa ba? Sorry. Mabuti na rin yung lumayo na kami ni Inay. Gusto rin namin kasi magkaroon ng bagong buhay. Siguro, ito na yung tamang pagkakataon. Joanna, sana sa pag-alis ninyo,
napatawad mo na ako. Bakit naman hindi? Kahit na pagbali-baligtarin pa rin natin ang mundo, magkadugo pa rin tayo. Tatay ko rin yung tatay mo. Salamat. Tama nga ang sinabi ni Itay. Mabait ka. Mapagpatawad. Ngayon, napatunayan ko. Napakapalad ko na mayroon ako isang kapatid na katulad mo. Pinahanga mo ko, Joanna. Mahalaga ang pagpapakumbaba sa lahat ng mga ginagawa natin, Debra. Mas napapagaan nun ang ating mga pagkakamali. Siguro, gawin mo na lang positibong karanasan ng mga yun at ituwid. Alam kong sa simula, mahihirapan si Inay Iwan ang yugto ng pagmamahalan nila ni Itay sa nakaraan. Pero yun ang nararapat. Samantala, ang pagkakaroon namin ng distansya ni Debra ang unti-unting nag-ugnay sa amin bilang magkapatid. Sa ngayon, isa na akong dessert finisher sa pinapasukan kong fast food restaurant. Kasabay kasi ng paglilingkod ko doon, ang pagtatapos ko sa isang online class na modern pastry and plated dessert techniques. Ako si Joanna. Ito ang aking buhay. Hindi pagbitaw sa mga emosyonal na kadlang ay lalo lamang nagpapahirap sa mga bagay-bagay. Napakahalagang talikuran natin ang takot sa ating mga pangako sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating mga sariling kakayahan tungo sa pinakatamang desisyon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz, Angelo Alcantara at Rosana Villegas sa papel na Joanna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Jack. Isa akong lalaking nagsusumikap sa buhay para patunayan na handa na akong akuin ng buong responsibilidad para magtayo ng isang pamilya. Pero hindi naniniwala ang mga magulang ng babaeng nais ko mapangasawa. Para daw kasing imposibleng umasenso ang isang katulad ko na pedicab driver. Pakinggan ninyo ang aking buhay. Jack, wala ko hindi ka na darating eh. Pasensya ka na kung nahuli ako ah. May hinatid pa kasi akong pasahero kanina dun sa Marulas. Ikaw, tumakas ka ba sa mama mo? Hindi. Nagpaalam ako sa kanya na aalis ako. Pero ang sabi ko, pupunta ako kina Doray sa Tanejeros. Saan ba tayo pupunta, Jack? At pinagsuot mo pa ako ng puting outfit. Kala tuloy ng mga nakakasalubong ko, nurse ako eh. Pupunta tayo sa munisipyo. Sa munisipyo? Bakit naman tayo pupunta dun? Magpapakasal na tayong dalawa. Ano? Ay, seryoso ka, Jack? Paano yung mga magulang ko? Secret marriage ang gagawin natin. Hindi malalaman ng mga magulang mo na kasal na tayo. Pero sakaling malaman man nila ang totoo, hindi na nila tayo mapaghihiwalay. Walang sino man ang makakahadlang sa ating pagmamahalan. Ano? Sige, Jack. Pumapayag na ako.
Bakit ngayon ka lang ha, Josie? Saan ka galing? Inabot ka ng ganitong oras. Hindi ba po sabi ko sa inyo, pupunta po ako kina Doray? Pumunta ka din ng alas 3, sina Dorette Menchu dito. Hinahanap ka. O ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang kasama mo? Si Jack. Ano po kasi? Anong ginawa niyo ng lalaking yun, ha? Saan kayo nagpupunta? Ginabi ka ng uwi. Hindi ko naman po kasama si Jack. Maniwala po kayo sa akin. Kilala kita, Josie. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Anak naman, kailan ka matitigil sa kahibangan mo dyan sa lalaking yan? Kaya ka ba niyang buhayin? Sakaling siya ang pinili mo? Mabibigyan ka kaya niyan magandang buhay? Eh sa pagkakaalam ko, nakikipasada lang yan ng pedicab. Tapos sa itsura niya, ay huwag mong sabihin sa akin na hindi siya adik. Naku, naman Josie, oo? Ma, mahal ko po si Jack. Yan pagmamahal mo sa hindi tamang lalaki ang magpapahamak sa'yo. Josie, hindi kita pinipigilang magmahal. Pero sa tamang lalaki naman. At naniniwala ako na hindi si Jack ang tamang lalaki para sa'yo. Kumusta na ang asawa ko? Heto, ayos naman. Ikaw? Eto, namimiss ka. Kaya ako pumunta dito kahit 10 oras ng gabi. 3 gabi na pala tayong kasal, no? Dapat, nag-honeymoon na tayo ngayon. Kaso... Huwag kang mag-alala, Jack. Mag-honeymoon din tayo sa tamang panahon. Paano kaya kung ipagtapatan natin sa mga magulang mo na kasal na tayo? Ikaw, handa ka na bang harapin ang mga magulang ko? Lalo na si Mama? Sige, Josie. Haharapin ko na sila. Kailangan malaman nilang kasal na tayo. Papatunayan ko sa kanila na kaya kitang panindigan. O, Josie, ano ba pag-uusapan natin? Dinala mo pa yung asungot na yun sa pamamahay ko. Ma, kasi may aaminin po kami ni Jack sa inyo. Aling Marta, kami po ni Josie... Magkarelasyon. Oo, alam ko na yon. Kaya nga, Jack, hiwalayan mo ng anak ko. Hindi po pwede. Kasi kasi Oo. Ay, Magbibigkasan lamang ba tayo ng mga letra, ha? Diretsuhin nyo na nga ako. Ano ba kasi, ha? kasal na po kami ni Josie. Opo, Ma. Nung 1 buwan pa po kami nagpakasal sa West. Ganon. Hindi po kayo galit? Hindi. Hindi ako galit. Talaga po? Ay, oo. Naku, hindi ako galit. Kasi napakabuti mong anak. Teka, ha? May kukunin lamang ako sa kusina. Babalikan ko kayo, ha? Ang bilis namang pumayag ng mama mo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Oo. Ibig sabihin, approve ka na kay Mama. Anong approve? Ma? Ma! Bakit niyo hawak-hawak yan ito? Aling Marta naman, ibaba niyo yan. Sino may sabi sa inyo na approve ako sa'yo, ha? Hayop ka, lalaki ka. Akong pigilan, Josie. Tatanggal ko lang ng laman-laman sa naulong lalaking to. Tama na! Lumayas ka! Lumayas ka sa bahay ko! Layas! Layas! Sa buwa ko! At ayoko makita pa yung magbumukam sa bahay ko! Ayop ka! Layas! O, Jack. Uwi ka pa. Kala ko hindi ka na babalik eh. Ay, kayo naman, Ma. Sino may sabi sa'yo na tawagin mo akong mama? Oh, yung kinita mo. Nasaan? Akin na. Ito po. Aba, malaki ito. Huh, magaling.
Tsaka, meron po pala akong pasalubong sa inyo ni Josie. Eto po. Sapin-sapin? Alam mo, paborito ko, ha? Na ikwento po kasi sa ni Josie na mahilig po kayo sa mga kakanin. Sige, halika. Pumasok ko na doon sa loob. Nakahanda na rin yung pagkain mo doon sa mesa. Maaga na naman. Ay, maglilinis na naman ako ng buong bahay, tapos maglalaba. Uy, sandali. Malinis ng bahay. Nakahain na rin yung agahan. Ay, sino kaya gumawa nito? Aling Marta, kumain na po kayo. Sino naghanda nitong agahan? Ako po. Talaga? Opo, maaga po kasi ang pasok ni Josie ngayon sa factory. Kaya wala na po siyang oras para magluto ng agahan. At ikaw rin ang naglinis nitong bahay? Opo. Tapos, naglinis na rin po ako dun sa bakuran. Tsaka, naglaban na rin po ako. Talaga? Ibig sabihin, wala na pala akong gagawin ngayon? Opo, wala na po. Wow, ang sipag mo. Anong oras ka nga pala nagising? 3:00 ng madaling araw pa po. Tiyak na pagod ka. Kumain ka na ba? Tapos na po. O sige, magpahinga ka muna kahit 1 oras bago ka mamasada ng pedicab. Salamat, Jack, ha? Wala po yun. Wow, sipag naman ng asawa ko. Baka naman mapagod ka ng sobra niyan. Ako? Mapapagod? Huwag kang mag-alala sa akin. Kayang-kaya to ng katawan ko. Alam mo, Jack, natutuwa sa'yo si Mama. Masipag ka raw kasi at saka magalang. Kahit na sinisimangutan ka niya. Gusto ko kasing mabago ang impresyon niya sa akin. At saka mapatunayan na rin na karapat dapat ako maging asawa mo. Ano, Marta? Kumusta naman yung manugang mo si Jack? Ayun. Masipag naman. Mabait, magalang. At saka madiskarte sa buhay. Oo. Oo. Nakita ko naman na ginagawa niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay si Josie. Ay, Mare, nagkamali ako sa panghuhusga ko sa kanya. Ibig ba sabihin yan, boto ka na sa kanya? Oo. Oo. Gusto ko na si Jack para kay Josie. Dahil kumbinsido na ako na nasa mabuting kamay ang aking anak. Wow! Himala! Anong nakain ninyong dalawa at magkasundo na kayo? Ko naman, Josie, oh. Bakit? Wala na bang pag-asa na magkasundo kami ni Jack? Hindi, pero kasi naninibago lang ako. Nakita ko naman na mabuting taong asawa mo. Kaya sa maniwala ka sa o hindi, hindi na ako tututol pa sa inyo. Tama ang mama mo. Ayos na ang lahat sa amin. Siya nga pala, may sasabihin pala ako sa inyo. Ano yun, mahal? Titigil na ako sa pagpipedicab. Ha? Abe, bakit naman? May naipon na po kasi akong pera para makapagtayo ng maliit na negosyo. Mas mainam kasi yun para kumita ng malaki. At para mabigyan ng magandang buhay ang asawa at magiging anak namin. O ano bang negosyo yung balak mo, mahal? Yung simple lang. Bali, magtitinda tayo ng fishball, squidball, kwek-kwek, isaw at saka calamares. Yung isa kong kakilala, binibenta na yung food cart niya. Balak ko yung bilhin, gamit yung naipon kong pera. Mas malaki ang kikitain ko doon kaysa sa pagpipedicab ko kapag nagkataon. Naku, maganda yung naisip mo. Sabihin mo sa akin kung paano ka makakatulong. Magtutulungan tayong dalawa na itaguyod yung naisip mong negosyo. Basta ako, buo ang suporta ko sa inyong dalawa.
At handa rin akong tumulong sa inyo. Maraming salamat po, Ma. Sana magtagumpay yung binabala kong negosyo. Magtatagumpay kayong dalawa. Basta maging positibo lang kayo sa buhay nyo. Tumigil din ako sa pagpipedicab. At sa halip, ay nagtinda ako ng mga pagkain gamit ang food cart. Nagbebenta kami sa tapat ng isang pampublikong eskwelahan. Maganda naman ang kita at nasusustentuhan naman nito ang pangangailangan ng aking pamilya. At nakakapag-abot pa ako sa aking paboritong biyanan. Hindi naman malaki ang aking negosyo, pero masaya kami dahil patuloy ang pagbuhos ng biyaya sa aming pamilya. Ako si Jack at ito ang aking buhay. Totoo na sa pagsisikap ay unti-unting aasenso ang iyong buhay. Pagtiwala ka lamang sa iyong sarili at higit sa lahat, huwag makalilimot na magpasalamat sa Panginoong Diyos na siyang nagbibigay sa iyo ng biyaya. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Alan Ortega, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara sa papel na Jack. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Bubuy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krista Senga at sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na naman pong nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya ay si Divina. Isa sa pinakamalaking biyaya ay ang maging isang... Ano, Troy? May damit ka na ba? Dapat, gwapong-gwapo ka sa birthday party ni May. Malay mo, ipakilala ka na niya sa mga parents niya. Huwag mo akong alalahanin. Ang isipin mo yung isusuot mo para mapansin ka ni Irene. Crush na crush mo yung best friend ni May, di ba? Kaya nga excited ako para bukas eh. Kaya nga pala, uuwi ako ng maaga mamaya. Bibili ako ng regalo para kay May. Anong bibilin mo? Dapat bro, yung social ha. Mayaman si na May. Baka mamaya niya nang bilin mo eh. Local pala. Baka pagtawanan ka ng parents niya. O, Troy, hinalansya ko na yung susuotin mo bukas. Talaga, Ma? Oo. Saan mo binili? Saan? Anong binili? Ano pa bibili ko? Inubos mo nga yung laman ng ATM ko para dyan sa regalo mo kay May. Diyos ko, mas mahal pa nga yung kwintas na yan sa washing machine natin na second hand. Ano palang susuotin ko bukas? Suit! Pinod suit! Hiniram ko sa pinsa mo si Michael. Hiniram? Oo. Ma, a-attend ako ng birthday party ng girlfriend kong anak ng businessman. Mayayaman ng imbitado. Sigurado magagara ang mga damit nila. Bakit naman hiram na damit lang ang ipasusuot mo sa akin? Hoy, Troy! Huwag mo ko pagtataasan ng boses, ha? Pagod na ako sa katatrabaho kanina sa restaurant. Hindi na nga ako magkanda-ugaga sa dami ng mga customer. Ay, ngayon, kung ayaw mo magsuot ng hiram na damit, huwag kang umattend. O kaya, isang lami ang binili mong gintong kwintas para dyan sa girlfriend mo na anak ng mayamang negosyante. Good evening po. Salamat sa pagpunta ninyo. May. Hoy! Troy! Hi. Ang ganda mo. Thank you. Ikaw din. Ang gwapo mo sa suit mo. Salamat. Ay, teka. Ipakilala kita sa parents ko. Wag na, May. Nakakahiya. Bakit ka mahihiya? Sa gwapo mong yan? Ayun, sina mama at papa. May mga kausap pa kasi business partners nila. Buti pa, dito muna tayo maupo. Siya nga pala. May ibibigay nga pala ako sa'yo.
Ha? Regalo ko para sa'yo. Naku, nag-abala ka pa. Pero thank you. Uy, bubuksan ko na ha. Alam mo, kapag may nagre-regalo sa akin, binubuksan ko kaagad kasi na-excite ako. Simple lang yan. Pagpasensyahan mo na. Wow! Ang gandang kwintas. Anong pendant na to? Sun? Oo, kasi you are my sunshine. ang corny ko ha. Sorry. Hindi. Ang cute mo. Oh, isuot mo na sa akin. Ay, talaga? Pero may suot ka pang kwintas. Tanggalin mo na lang yung isa, tapos itong ipalit mo. Sigurado ka? Oo, mas gusto ko to. Itong regalo mo sa akin. Oh my, nangangalay na pa ako. Dapat pala yung medyo mababang heels lang na sinuot ko. Asa na ba itong si Eduardo? Sabi niya kukuha lamang siya ng wine. Kailangan pa namin batiin yung ibang mga bisita. Ma! Oh, iya! Ma, papakilala ko nga pala sa inyo si Troy. Magandang gabi po. Troy? Tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Close friend ko siya, Ma. Close friend? Nice meeting you, Iho. Mukhang hindi masyadong fit sa'yo ang pantalon mo. Kasi po... Ma, Anong trabaho ng mga magulang mo? ang mama ko po, manager. Manager ng? Ng isang restaurant po. Anong restaurant? Marami kami kakilalang owner ng restaurant. Ay... Ma, tinatawag na kayo ni Papa, no? Excuse me. Ay, Troy, pasensya ka na ha. Hindi pa kita pwedeng ipakilala sa kanila as boyfriend. Bakul pa kasi talaga ako mag-boyfriend eh. Sana, naiintindihan mo. Oo, May. Naiintindihan ko. Troy, kumain ka na. 11:00 na, oh. Kumain ka na nang maisabay ko na yung kinainan mo doon sa mga hugasan ko bago ko umalis. Mag-home service ako ngayon. Total day off ko naman. Sayang yung kikitain ko sa pagre-reband ng buhok. Ayokong kumain. Bakit? Ay, hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga. Kasi tulog na tulog ka. Anong oras ka na nakauwi kagabi? Ay, kanina pala. 2:00 ka na yata nakauwi na umaga. Bakit ba kasi sa restaurant lang kayo nagtatrabaho? Hindi ba kayo pwede lumipat ang trabaho? Ano? Magtrabaho ka naman sana dun sa mga kilalang kumpanya. Hindi yung restaurant na kainan lang ng mga driver ng bus at jeep. Ano? Kainan lang ng mga driver ng bus at jeep? Anong problema mo sa pinagtatrabahoan ko, ha? At anong akala mo doon sa mga driver ng bus at jeep? Mabababang uri ng tao at nilalang mo, ha? Kung walang mga driver, paano ka sa tingin mo makakarating doon sa eskwelahan araw-araw? Kung sana hindi ganyan ang trabaho nyo, sana maayos ang buhay natin ngayon. Sana hindi ako nahihiyang sagutin ang tanong na ano ang trabaho ng magulang mo. Sumusobak sa lima! Sampalin niyo ako! Totoo naman ang sinasabi ko Kung hindi sana kayo nagpabuntis ng maaga, sana nakapagtapos kayo ng magandang kurso. Sana maayos ang trabaho nyo ngayon at sana may tatay ako! Ay! Tay! Bumalik ka dito! Tay! Bakit na parito ka? Hiram ka ba ng pera? Ganyan ba tingin niyo sa akin, Chong? Akala niyo ba, binibisita ko lang kayo para manghiram ng pera? Bakit hindi ba? Bakit? Bigla-bigla ka nalang umiyak dyan. Teka. Maupo ka nga rito. Chong, ginagawa ko naman lahat kahit mahirap. Pero bakit parang walang nangyayaring maganda sa buhay ko? Meron nga ako, anak. Kinakaya naman ako at ang uri ng trabahong meron ako. Si Troy ba? Sino pa ba? Wala naman ako ibang anak. Bakit? Nag-aaway na naman ba kayo?
Yung mga dating away namin, kaya ko pa sikmurain. Pero ngayon, ang bigat-bigat sa dibdib, Chong. Oo! Kasalanan ko maging mabusok ako nung kabataan ko, kaya nga nabuntis ako ng isang lalaking irresponsable. Pero alam niyo naman, Chong, kung gaano ako nagsikap at nagsakripisyo para maitaguyod ko si Troy. Mahal na mahal kong anak ko. Kahit na magkanda ko ba na ako sa pagtatrabaho, gagawin ko para lang mabigyan siya ng maayos na buhay. Nagawa mo naman. Eto nga, nag-aaral siya sa magandang universidad, hindi ba? Kung maliitin niya yung trabaho ko, para bang akala mo, iligal yung pinagkukunan ko ng perang pambili ko ng pagkain isusubo niya araw-araw? Baka naman nadadala lang sa mga barkada niya. Pagpasensyahan mo na. Bata pa si Troy. Kailangan pa niya ng gabay. Paano ako magkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ko kung mismong anak ko, ikinahihiya ako? Nag-away kayo ng mama mo? Alam mo, minsan may gusto kong mag-wish na sana sa ibang pamilya na lang ako galing. Ha? Bakit? Parang kagaya nyo, mayaman din ako. Buo ang pamilya ko. Nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Hindi kagaya ngayon na kapag may kailangan ako, maghihintay pa ako ng 2 buwan kasi mag-iipon muna ng pambili o pambayad si mama. Troy, bakit ka ganyan magsalita? Bakit? Hindi ba unfair ang buhay? Bakit hindi na lang lahat mayaman? O kaya lahat mahirap? Para pantay-pantay. Alam mo, kahit ganito ang buhay namin, minsan gusto ko ring isipin ha, sana ordinaryang pamilya na lang kami. Oo, akala ng maraming tao kapag mayaman ang isang pamilya wala nang problema. Pero alam mo, money is not everything, Troy. Swerte ka nga eh. Kasi lagi mong kasamang mama mo. Na kasi sa akin. Pinagluluto ka pa ng pagkain. Ito Eh ako, aking buhay. si mama, wala naman tayong magluto yun eh. Kahit may sakit ako, ang nag-aalaga sa akin, yaya namin. Kasi busy sila pareho ni Papa sa business. Pero naiintindihan ko yun. Kasi para naman sa amin ang pagsasakripisyo nila. Iba-iba kasi ang mga magulang natin. Pero pare-pareho silang nagsisikap sa kanilang sariling paraan para sa ating mga anak nila. Sana i-appreciate mo mama mo. Single mother siya. At Troy, hindi madali yun. Ay, salamat. Wala na mga customer. Pwede na umuwi. Ay, sakit lang ng likod ko. Napakamakasarili ko talaga. Tama si May. Dapat na-appreciate ko lahat ng pagsisikap ni Mama para sa akin. Kahit nag-iisa lang siya naghahanap buhay, ginagawa niya ang lahat para maibigay yung mga luho ko. Troy? Ma! Oh, bakit dumaan ka pa dito sa restaurant? Ma, sorry po. Dumaan ka pa rito sa may usok na pinagtatrabahuan ko para lang mag-sorry? Pwede namang hinugasan mo na lang yung mga pinggan sa bahay. Tapos na po. Talaga? Opo. Tinupi ko na rin po yung mga damit. Ay, kaya loves na loves kita. Kahit napasaway ka eh. Tara na nga, umuwi na tayo. Maaga pang pasok mo bukas. Nang mag-away kami ng anak kong si Troy, aaminin kong parang gusto ko nang bumalik sa nakaraan at itama ang lahat ng maling nagawa ko. Pero naisip ko, para saan?
Oo, may mga pagkakamali akong nagawa. Pero hindi doon kasama ang pagbubuntis ko sa aking nag-iisang anak. Sa mga kagaya kong single mother, mahirap. Pero huwag na huwag tayong susuko. Dahil walang pagsubok na hindi natin malalagpasan. Ako po si Divina at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Alan Ortega, at Rosana Villegas sa papel na Divina. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiao. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.